March 16, 2018. Alas 3 ng hapon sa isang liblib na bahagi ng disyerto sa Oman. Mainit ang hangin at halos walang katao-tao sa lugar maliban sa isang lokal na manggagawa na nagsasagawa ng inspeksyon sa ilang malayong bahagi ng disyerto. Habang naglalakad-lakad sila sa gitna ng malawak na buhanginan, may napansin silang tila kakaibang bagay na bahagyang nakausli mula sa buhanginan. Noong una, inakala nilang isa lamang itong basurang tinangay ng hangin. Ngunit nang lumapit sila agad nilang napagtanto na tao ang kanilang nakita. Nakahandusay sa lupa ang katawan ng isang babae. Bahagya itong natatakpan ng buhangin at nasa estado na ng pagkabulok. Wala itong saplot pang ibaba at halatang matagal nang naiwan sa gitna ng disyerto. Agad na umatras ang mga manggagawa at tumawag ng pulisya. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga otoridad sa lugar. Agad na kinuha ang labi at sinimula ng pagkuha ng ebidensya. Tinatayang ilang linggo na ang katawan sa lugar at dahil sa kondisyon nito, naging mahirap ang agarang pagkilala sa identity ng babae. Dinala ang labi sa forensic laboratory upang maisagawa ang pagsusuri. Sa tulong ng national at database ng mga dayuhan sa Oman, unti-unting nabuo ang pagkakakilanlan ng biktima. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Oman na ang labi ay pagmamay-ari ni Teresa Baile, 28 anyos, isang Pilipina mula sa Pangasinan. Agad na nakarating ang balita sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Nagulat ang buong pamilya ni Teresa. Hindi sila makapaniwala sa balita. Dahil para sa kanila, imposible ang sinasabing nangyari dahil 3 araw lamang bago matagpuan ang bangkay ay nakatanggap pa sila ng mensahe mula kay Teresa. Sa mensaheng yun, sinabi nitong maayos ang kanyang kalagayan at pansamantala lamang magbabakasyon kasama ng kanyang mga amo, kaya matagal siyang hindi makapagpapadala ng mensahe. Bukod doon, nakatanggap pa ang pamilya ng regular na padala para sa buwanan na yon. Tila walang anumang palatandaan na nasa panganib ang kanilang kaanak. Bago pa man ang nangyari kay Teresa sa disyerto ng Oman, isa lamang siyang karaniwang dalaga na nangangarap makaahon sa kahirapan. Lumaki si Teresa Baile sa isang maliit na barangay sa Pangasinan. Siya ang pangatlo sa 7 magkakapatid. Tulad ng maraming pamilyang nakatira sa kanilang lugar, umaasa lamang sila sa pagsasaka at mga pansamantalang trabaho upang mabuhay. Natapos ni Teresa ang high school, ngunit hindi na siya nakapagpatuloy sa kolehiyo dahil sa kakulangan ng pera. Sa murang edad, tumulong na siya sa pamilya upang may maipantusto sa araw-araw na gastusin. Kapag panahon ng taniman, sumasama siya sa bukid upang magbunot ng punla at magtanim. Kapag panahon ng anihan, tumutulong siya sa pagpitas ng munggo, mais at iba pang mga pananim. Madalas ay buong araw siyang nasa ilalim ng araw ngunit maliit lamang ang kanyang kinikita. Kaya naman sa kabila ng kanyang sipag, hindi pa rin sapat ang kanilang kita upang mabago ang kalagayan ng pamilya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nabuo sa isip ni Teresa ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Nakikita niya ang ilang kababayan nilang OFW na nakapagpatayo ng bahay at nakapagpaaral ng mga anak matapos magtrabaho sa abroad. Umasa siyang balang araw ay ganoon din ang mangyayari sa kanilang pamilya. Noong 2016, may dumating na pagkakataon. Nakilala niya ang isang recruiter na nagngangalang Dorothy Abaygar, 45 anyos, tubong San Manuel, Pangasinan. Kilala si Dorothy sa kanilang lugar dahil labas-pasok ito sa Middle East at nagkaroon ito ng magandang bahay, mga sasakyan at iba pang ari-arian dahil sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Ayon kay Dorothy, may trabaho para kay Teresa bilang domestic helper sa Oman.
Maganda raw ang sahod, maayos ang tutuluyan at may pagkakataon siyang makapagpapadala ng malaking halaga sa kanyang pamilya buwan-buwan. Para kay Teresa, iyon ang oportunidad na matagal na niyang hinihintay. Dahil sa kagustuang makaalis sa kahirapan, pumayag siya sa alok. Ngunit tulad ng mga OFW applicants, kailangan muna niyang maghanda ng iba't ibang dokumento at magbayad ng ilang gastusin bago makaalis. Nangailangan ng pera ang pamilya dahil wala silang sapat na ipon, napilitan silang mangutang sa mga kakilala at kamag-anak. Maging ang kanilang kalabaw na isa sa pinakamahalagang ari-arian ng pamilya ay naisanla upang makalikom ng perang gagamitin sa proseso ng kanyang pag-alis. Para sa kanila, isa itong malaking sugal, ngunit naniniwala silang kapag nakapagtrabaho na si Teresa sa ibang bansa, ay mababawi rin nila ang lahat ng kanilang isinakripisyo. Pagsapit ng Enero 2017, dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Maraming luha ang pumatak habang nagpapaalam siya sa kanyang pamilya. Tulad ng ibang OFW, bitbit niya ang pangarap na siyang nagpatibay sa kanyang loob sa gitna ng takot at kaba. Ilang araw matapos siyang makarating sa Oman, nagsimula ng makatanggap ng mensahe ang kanyang pamilya. Sinasabi ni Teresa na maayos ang kanyang kalagayan. Makalipas ang isang buwan ay nakapagpadala ng pera si Teresa sa pamilya at dahil dito naging panatag ang loob ng kanyang mga magulang. Naniniwala silang nasa mabuting kalagayan ng kanilang anak. Ngunit hindi nila alam na habang binabasa nila ang mga mensaheng yon sa Pangasinan, may ibang katotohanan ang nangyayari sa Oman. Habang patuloy silang naniniwalang ligtas si Teresa, unti-unti naman siyang nauhulog sa isang mapanganib na sitwasyon na kalaunan ay magdadala sa kanya sa trahedya. Sa loob ng mahigit isang taon, inakala nilang nagtatrabaho si Teresa bilang domestic helper sa Oman. Ngunit kalaunan ay natuklasan ng mga investigador na kabilang si Teresa sa mga naging biktima ng isang syndicated ring na sangkot sa human trafficking sa Oman. Bukod kay Teresa ay marami pang kababaihan ang dinala sa Oman sa pangakong magkakaroon ng legal at ligtas na trabaho. Ngunit hindi ito ang kanilang dinatnan sa pagdating sa bansa. Sa halip na dalhin sa mga tahanan ng employer, sila ay dinala sa isang pribadong compound na may mahigpit na seguridad. Mula sa labas, mistula lamang itong ordinaryong gusali. Ngunit sa loob nito, may ilegal na operasyong pinapatakbo ng ilang maimpluwensyang Oman nationals at mga kasabot nilang dayuhan, kabilang na si Dorothy Abaigar. Dito ginagamit ang mga kababaihan upang puwersahang magbigay ng aliw sa mga parokyanong handang magbayad ng malaking halaga. Karamihan sa mga babae roon ay mga dayuhan. May mga Pilipina, Indonesian at Malaysian. Mahigpit umano ang kontrol sa kanila. Hindi sila maaaring lumabas. Limitado ang kanilang pagkain at komunikasyon. Hindi sila nakakahawak ng anumang halaga ng pera at ang kanilang mga cellphone ay kinukuha upang hindi sila makatawag o makahingi ng tulong. Bukod dito, ang sinumang magtangkang tumakas o sumuway ay tinatakot at minsan ay sinasaktan. Lahat ng nangyayari rito ay alam ni Dorothy. Hindi lamang siya recruiter. Ayon sa investigasyon, siya rin umano ang nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga biktima at ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Siya ang may hawak sa mga cellphone ng biktima. Sa pamamagitan nito, nakakapagpadala siya ng mga pekeng mensahe upang palabasing maayos ang kalagayan ng mga OFW. Siya rin ang nagpapadala ng remittance sa pamilya mula 8,000 hanggang 15,000 kada buwan na maliit lamang kumpara sa ibinabayad sa kanyang serbisyo sa compound. Habang tumatagal, lalong lumilinaw ang lawak ng operasyon. Pagsapit ng Pebrero 2018, isang pangyayari ang naging mahalagang bahagi ng kaso. Ayon sa mga impormasyon na nakalap ng mga otoridad, isang mayamang Arabo na nagngangalang Aziz Al-Balushi ang nagbabayad ng malaking halaga upang maisama si Teresa palabas ng compound. Mula sa gabing yon, hindi na siya muling nakita ng ibang kababaihan na naroon.
Nagsimulang magtanong ang ilan kung nasaan siya, ngunit walang malinaw na sagot na ibinigay ang mga namamahala sa operasyon. Sa halip, nagpatuloy lamang ang normal na galaw sa loob ng compound. Samantala sa Pangasinan, wala pa ring ideya ang pamilya ni Teresa sa nangyayari. Patuloy silang nakakatanggap ng mensahe at buwan ng sustento. Dahil dito lalo silang naniwalang ligtas ang kanilang anak. Ngunit nang matagpuan si Teresa sa disyerto noong Marso 2018, nagsimula ang pagtatangka na itago ang tunay na nangyari. Ayon sa mga dokumentong isinumite sa ilang tanggapan, lumabas ang ulat na nagkaroon umano ng problema sa pag-iisip si Teresa dahil sa stress at homesickness. Sinabi rin na bigla umano itong umalis sa kanyang pinagtatrabahuan at hindi na muling nakita. Ngunit lahat ng ito ay pawang kasinungalingan na ipinalabas lamang ng mga responsable upang pagtakpan ang tunay na sitwasyon. Natukoy sa crime scene ang isang bagay na pagmamayari ni Aziz Al-Balushi. Matapos siyang matunton, ikinanta niya ang lugar kung saan niya nakilala si Teresa at binanggit din ito ang ilegal na operasyon na nangyayari sa compound. Sinabi niyang hindi niya sinasadya ang pagkamatay ni Teresa at sa takot na malaman ng kanyang pamilya ang nagawa ay nagpa siya itong itapon sa disyerto ang ebidensya. Mula nang matuklasan ng tungkol sa ilegal na operasyon ay nagsimulang manmanan ng mga otoridad ang compound kung saan sinabing nagtrabaho si Teresa. Pagsapit ng huling bahagi ng 2018, nakalikom ang mga otoridad ng sapat na impormasyon upang magsagawa ng operasyon. Madaling araw nang palibutan ng mga pulis ang compound. Mabilis nilang pinasok ang lugar. Nagkaroon ng tensyon matapos manlaban ng ilang mga tauhan at magpulasa ng mga parokyano, ngunit sa uli ay matagumpay na nakontain ng mga otoridad ang paligid. Matapos mahuli at mapusasa ng mga hinihinalang sangkot sa pagpapatakbo ng operasyon, isa-isang sinuri ang mga silid. Sa loob, natagpuan nila ang ilang kababaihan na sapilitang pinagtatrabaho. Marami sa kanila ang sangkot at nag-aalangan pang magsalita sa una, ngunit nang matiyak nilang sila ay ligtas, nagsimula silang magbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang pinagdaanan. Habang sinusuri ang compound, natagpuan din ng mga otoridad ang iba't ibang dokumento. May mga recruitment records, listahan ng mga pangalan ng babaeng ipinadala sa Oman, mga resibo ng bayad at iba pang dokumentong nagpapakita kung paano pinapatakbo ang operasyon. Isa sa mga pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa record ay si Dorothy Abaigar. Sa pagsusuri ng mga dokumento at testimonya, lumabas na tumanggap umano siya ng malaking komisyon sa bawat babaeng na ipapasok sa operasyon. Hindi lamang siya recruiter kundi mahalagang bahagi ng network na nagdadala ng mga biktima sa Oman. Doon nagsimulang mabuo ang kaso laban sa kanya. Kasama rin sa mga natukoy ng mga otoridad ang ilang Oman nationals na pinaniniwala ang nagpapatakbo ng operasyon. Kabilang dito sina Abdul Mahid Menon, Ismail Al-Azri at Faisal Al-Hamariya. Matapos ang pagbagsak ng operasyon sa Oman, nagsimula ang mahabang proseso ng paglilitis laban sa mga taong sangkot sa sindikato. Hindi naging madali ang kaso. Kinailangan ng mga otoridad na tipunin ang mga testimonya ng mga nailigtas na kababaihan, mga dokumentong nakuha sa compound at iba pang ebidensyang mag-uugnay sa mga suspect sa illegal na operasyon. Taong 2020 matapos ang mahabang pagdinig, naglabas ng desisyon ng hukuman na hatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang mga pangunahing sangkot sa operasyon, kabilang si Dorothy Abaigar at ang 3 Oman national. Ayon sa korte, sapat ang ebidensya upang patunayang may pananagutan sila sa panlilinlang, illegal na recruitment at sa sistematikong pagsasamantala sa mga kababaiyang ipinadala sa Oman. Samantala, ang mga nailigtas na biktima ay isa-isang nakauwi sa kani-kanilang bansa. Lahat sila ay sumailalim sa counseling at rehabilitation upang matulungan silang makabangon mula sa kanilang mga pinagdaanan.
Bagamat hindi madaling kalimutan ang kanilang karanasan, nagsimula silang muling buuin ang kanilang buhay kasama ng kanilang pamilya. Para naman sa pamilya ni Teresa, masakit na hindi na maibabalik ang buhay ng dalaga. Wala nang pagkakataong marinig muli ang kanyang boses o makita siyang umuwi sa kanilang bahay sa Pangasinan. Ngunit sa kabila ng sakit, unti-unti nilang natanggap ang hustisyang ipinagkaloob sa kanila at ang katotohanang ang mga sangkot ay nasa likod na ng rehas na bakal. Sa huli, ang Pilipina na natagpuan sa gitna ng disyerto ay naging susi sa pagbubunyag ng isang sindikatong matagal nang kumikitil ng mga pangarap at kalayaan ng maraming kababaihan. Ang kwento ni Teresa Baile ay naging paalala sa maraming Pilipino na hindi lahat ng pangakong trabaho sa ibang bansa ay totoo. At nasa likod ng bawat pangarap na makaalis sa kahirapan, mahalagang tiyakin na ang oportunidad ay ligtas at legal. Dahil kung minsan, ang pinakamapanganib na bitag ay nagsisimula sa isang magandang pangako, sa gitna ng buhangin ng katahimikan, isang biktima ang nagbigay liwanag sa katotohanang matagal nang nakabaon sa dilim.